Pinuno ng Li Jiangsek, pumarito po kayo. Senior, salamat po sa pagtitiis ninyo laban sa Wandan Pavilion upang maprotektahan ang sect. Bilang pagkilala sa inyong tapang, sadyang gumawa ako ng balabal na ito para sa inyo. Isuot ninyo ang balabal na ito. Magiging legendary warrior kayo sa mundo ng cultivation. Magkakaroon kayo ng walang kapantay na tapang. Pero malakas man ang loob, kaya ba ninyong manalo? Hindi ko po magagarantiya yon. Hahaha. Ano po ang ipinag-utos ninyo, Senior? Pinangunahan niyo ang buong Yunyao Royal Clan sa pakikipagsagutan sa Wandan Pavilion. Muntik na rin po kayong mamatay sa Wandan Pavilion. Sa ilalim ng sandata ni Elder Weining. Napakabuti po talaga ni Senior sa akin. Ang medyas na ito ay tinatawag na Ink Silk Demon Socks. Pinapataas nito ang tsansa ng critical hit. May posibilidad ding magdulot ito ng doubling critical damage. Napakaseryoso po ninyo, Senior. Ang cute ninyo kapag kung ano-anong kalokohan ang sinasabi ninyo. Halika. Senior. Maraming salamat po sa pagdepensa sa akin gamit ang dangal ng Royal Clan ng mga tao. At sa pagputol ng ugnayan nyo sa Wandan Pavilion. Siguradong napakalaki ng naging kawalan ng Royal Clan nyo. Ang medyas na ito ay tinatawag na Snow Silk Immortal Socks. Kapag isinuot, tataas ng 100% ang bilis ng pag-atake. Talagang kakaiba ang hilig ni Senior. Ganoon pa rin talaga. Walang nagbago. Linjing, Laichan. Kayong dalawa, lumapit kayo ng sabay. Paparating na po. Ano po ang ipinag-utos ninyo, Senior? May ipapasa po ba kayong magandang bagay sa amin? Ipapamana ko sa inyo ang isang combo technique. Ito ang Iron Head technique. Ito naman ang Diamond Legs. At mayroon ding Inner Energy Cultivation Manual. Senior, nauunawaan ko na po. Ako rin po, naiintindihan ko na. Napakaganda ng Shaolin Kung Fu. Ang galing talaga. Astig na astig ang Shaolin Kung Fu. Sobrang lupit. Ako ang Iron Head technique. Walang talo ang Iron Head technique. Ako naman ang Diamond Legs. Ayos ang mga paa ko. Maraming salamat po sa pagpapasa ng banal na technique, Senior. Ang bango po, Senior. Sige na, kakain na tayo. Yilan, may dumating. Siguradong sinaling Tiannan at Di Chen yon. Tuwing pumupunta ang dalawang iyon, lagi silang kumakatok. Senior, hintayin niyo ako. Ling An, tapos ka na sa closed door cultivation. Opo, Senior. Katatapos ko lang po kaninang umaga. Halika, bilisan mo at pumasok ka. 2 buwan tayong hindi nagkita. Mas umunlad na naman ang cultivation level mo. Kaya pala bigla kang nawala. Nag-closed door cultivation ka pala. Kung tutuusin, panahon na rin para ang Shen Giant Sect ay pumili. At magpalaki ng tunay na tagapagmana. Wan Cheng. Mabuti. Dahil hayagan silang sumugod laban sa Wandan Pavilion. Laruin natin ito hanggang dulo. Master ng Pavilion, mas mabuting pag-isipan muna natin itong mabuti. Kahit gaano pa siya kalakas. Siya ang unang naghanap ng gulo. Paano natin ito titiisin? Kung hindi niya kilala ang Wandan Pavilion, ipakilala natin sa kanya. Isama mo si Lin Feng at ang iba pa sa Sword Trial Tournament. Kapag nakasalubong ninyo ang mga taga Shen Giant Sect, huwag kayong magpipigil. Nauunawaan ko na po. Iyan nariyan pa ang Yunyao Royal Clan. Pumunta ka at sabihin mo sa Fox Demon Royal Clan. Hindi ba gusto nilang makipagtulungan noon?
Ngayon, maaari na tayong mag-usap. Mga walang hiyang bagay. Dahan-dahan natin kayong paglalaruan. Baka hindi mo kayanin kapag dumating ang oras. Senior, heto po. Lalong lumalamig ang panahon. Pumasok na tayo sa taglagas. Mag-ingat ka po, baka sipunin ka. Sumisipon din po ba ang isang senior? Dapat hindi kayo natatakot, hindi ba po? Lahat kayo ay mga nagsasanay sa landas ng immortalidad. Isa lang akong karaniwang tao. Pero maaari pa rin akong sipunin. Ay. Oh. Naiintindihan ko na po. Pinapaalalahanan niyo kami, senior. Huwag nating kalilimutan ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng senior. Masarap. Gusto ba talagang kumain ng tatlong ito o ayaw nila? Tatlong pinuno at nakatatandang pinuno ng sekta. Kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Huwag na kayong maghintay na matapos akong kumain. Senior. Mukhang kailangan nyo ng katulong dito, senior. Hindi naman po. Halos tapos na ang lahat ng kailangang gawin. Maghain lang ng tsaa, magsalin ng tubig, at kung ano-ano pa. Kaya ko nang gawin ang maliliit na bagay na yan. Tumutulong din naman ngayon si Yun Kiao. Hindi po, senior. Ang ibig ko pong sabihin ay, hindi rin naman maaaring manatili rito si Prinsesa Yun Kiao habang buhay. Senior. Gusto lang po naming tumulong si Anan dito sa inyo. Maging katulong ninyo at turuan niyo siya kapag may oras kayo. Para matuto siya ng kung ano-ano mula sa inyo. Matuto ng magtulakan papasok sa kalan. Alam ko na. Matuto siyang magpinta. Siyempre, maaari. Kung gusto mong matuto, tuturuan talaga kita ng mabuti. Pero hintayin muna nating matapos ang laban na ito. Ling Anan, nais mo bang mag-aral dito sa akin? Sa hirap man o ginhawa. Sa kalusugan man o karamdaman. Hindi kailanman mahuhuli, aalis ng maaga o lalaktaw sa klase. Hindi kailanman panghihinaan ng loob o magbabago ng katapatan. Hanggang sa maubos ang buhay. Nais ko po. Lene. Senior. Kung gayon, magpapaalam na po kami. Sige, sabay na tayo. Magtatapon lang sana ako ng basura. Ay, kami na po. Kami na ang gagawa. Nakakahiya naman po. Walang anuman po. Madaan lang naman po at madali lang gawin. An, umuwi ka muna at magpahinga ng mabuti. Pagsapit ng dapit hapon, may mahalaga kaming sasabihin sa'yo. Grabe. Isang elixir na nasa ikapitong antas. Siguro po, regalo talaga ito sa atin ng senior. Malamang hindi ito para sa akin. Mas makapangyarihan pa ang tanghalian kaysa sa elixir na ito. Kaming dalawa ay mayroon ng tig-isang likhang sining ng senior. Pinuno, isang hakbang na lang at makakapasok ka na sa antas ng pagiging Diyos. Tama po. 800 taon na. Kung gayon, pupunta na ba ako ngayon sa pagninilay para lumampas sa antas? Huwag. Kahit kailan, huwag na huwag. Maghintay muna tayo ng ilang araw. Tingnan natin kung may iba pang ibig sabihin ang senior. Pagkatapos na ng Grand Sector Ornament natin pag-usapan. Ang pagkakamali ni Anan. Hindi na natin ito maaaring maulit. Asawa. Kung gayon, pag-usapan natin pagkatapos ng Grand Sector Ornament. Naghintay na tayo ng 800 taon. Hindi kailangang magmadali sa 2 o 3 buwan. Tama na ang kalokohan. Tingnan muna natin kung may iba pang kayamanan. Isang piraso ng papel. Bakit malagkit at malabo ang nasa loob? Tanga ka ba? Ginamit ng senior ang papel para punasan ang ilong niya kaninang tanghali. Ang sipo ng senior ay naglalaman pala ng lakas ng dao. Hinawakan ko lang. Pero tumaas na agad ang pag-unawa ko sa langit at lupa. Kakain ba kayo o hindi? Kalokohan, syempre kakain tayo. Pero ang problema, hindi nga po ninyo kami pinakain noong tanghalian, senior. Kakain tayo ng walang pag-alinlangan. Senior, baka magalit po kayo. Hindi ba po sinabi niyo na basura lang ito at ayaw ninyo na? Ibig sabihin, para na po sa amin. Tama, kain na. Hahaha. Nga pala, senior. Darating daw po rito ang guro kong si Hui King mga 7 araw mula ngayon. Talaga.
Darating ang pinakamahusay na alkimista ng lahing demonyo. Noong nakaraan, sinabi po ninyo na gusto ninyong magtanong sa guro ko. Kaya pinadalhan ko siya ng mensahe at pinapunta rito. Napakabait mo naman. Nabanggit ko lang naman iyon. Hindi niya kailangan ang perang regalo. Kaya mas mabuting ibigay ang gusto niya. Gagawa ako ng ilang munting likhang sining. At ibibigay ko bilang munting tanda ng pagpapahalaga. May kailangan lang po akong asikasuhin. Hindi na ako kakain ng hapunan. Painitin mo na lang mag-isa ang mga ulam sa tanghalian mamayang gabi. Bumalik ka na muna. Senior. Dito na lang po ako matutulog ngayong gabi. CJ. Anong klaseng kalokohan yan? Bumalik na sa palasyo ang tiyuhing si Jayang at ang iba pa sakay ng lumilipad na bangka. Mga 7 araw pa bago sila makabalik. Wala na po akong matutuluyan. Nga pala, kailan ang laban nyo? Kasali ako sa pangkat ng Divine Might. Makalipas ang 1 buwan. Ngayong buwan, ang paligsahan lang ng pangkat ng Brave Might ang gaganapin. Narito na ang diyosa ng labanan ng sect ng Shenjian, si Ling An. Iba ang ganda ni Ling An kumpara sa inyong lahat. May kakaiba siyang tapang at tindig. Akala ko po ay hindi kayo darating ngayon, Senior. May laban ka pala. Siyempre, pupunta ako para palakasin ang loob mo. Bakit siya nandito? Sino siya, kilala mo ba? Si Lin Feng mula sa Wandan Pavilion. Siya ang nangunguna sa 3 dakilang henyo. Ibig sabihin, napakalakas niya. Hindi ba normal lang na sumali siya sa paligsahan? Hindi po. Sumali lang ako dahil prinsesa ako at wala akong magawa. Kasali rin si Ling Jing. Pero si Lin Feng ay mula sa Wandan Pavilion. Hindi niya kailangang sumali rito. Sino-sino ang 3 dakilang henyo? Isa na siya. At isa pa si Ling Jing. Pati yung mukhang tanga na si Ling Jing ay henyo rin. Hindi po, Senior. Sa totoo lang, napakayabang ni Ling Jing. Nagpapakabait lang siya kapag nasa harap niyo po. Hintayin niyong lumaban si Ling Jing. Malalaman ninyo, Senior. Talaga ba, hindi mukhang mayabang si Ling Jing? Mabait at magalang pa nga siya. Kung ganoon, si Ling Zi na lang ang natitirang isa, tama ba? Hindi ang matandang iyon. Kasali siya sa nakaraang henerasyon. Ako ang huling dakilang henyo, ang munting prinsesa rito. Mukhang hindi gaanong kahanga-hanga ang mga henyo ng henerasyong ito. Senior. Nagbibiro lang po ako. Ang susunod na laban. Si Wang Jing ng sect ng Shenjian laban kay Mu Feng ng Wandan Pavilion, 1 dakilang henyo. Hindi ba si Mu Feng ay si Lin Feng? Nagkakamali ka. Impossible. Ilang beses ko na siyang nakita. Siya talaga si Lin Feng ng Wandan Pavilion. Baka nagpapanggap siyang mahina para mahuli ang kalaban sa gulat. Pero hindi ganoon kapag si Lin Feng ang pinag-uusapan. Magsimula na. Gitnang yugto ng ginintuang ubod. Kung hindi si Lin Feng ng Wandan Pavilion, sino pa? Mu Feng. Siya si Lin Feng. Pumarito si Lin Feng para hamunin ang sect ng Shenjian. Siya ang pipang natalo 3 araw ang nakalipas. Hindi pwedeng palampasin na lang ito ng Wandan Pavilion. 70 hanggang 80% ng mga alagad ng sect ng Shenjian ay nasa Brave Martial Group. Ayos, mas lumala pa. May dumating na mabangis na tigre. Mula ngayon, kapag nakaharap ng mga alagad ng sect ng Shenjian si Lin Feng, mapuputulan silang lahat ng kamay at paa. May magagawa ba tayo? Pumunta si Yun Qiao sa Divine Might Group. Wala nang makakapigil kay Lin Feng sa Brave Martial Group. Naku po. Ganito ba kalupit ang mga paligsahan sa mundo ng mga cultivator? Pag-akyat pa lang, sinira na agad ang dantian niya. Huwag po kayong magmadali o mataranta, Senior. Para bang walang nangyari. May pinaghandaan na pala siya. Grabe, nakakatakot naman ito. Bakit hinahayaan pa ninyong ipagpatuloy ni Lin Feng ang laban?
Tinatawag niyo po akong Master, Senior. Mauuna na po ako. Sa dati kong buhay, nanonood ako ng mga drama. Sa ibang paligsahan, hanggang pagsuko lang ang labanan. Bakit dito, parang totoong survival mode? Kailan ang susunod na laban ni Mu Feng? Ang susunod ay laban ni Mu Feng sa Hall of 10,000 Heavens. Makakaharap niya si Ling An ng sect ng Shen Jian. Kailangan po ni Ling An na maghanda. Ipagpapaliban ng 10 minuto ang laban na ito. Kahit bigyan mo siya ng 10 taon, ayos lang iyon. Pumunta siya para hanapin ang senior na iyon. Bakit ganoon ang tingin niya sa akin? May hawak ka bang espada? Wala po. Kung wala kang kumpiyansa, bakit ka pa sasabak? Wala nang iba kundi ako. Kahit isugal ko ang buhay ko, hindi ko siya pwedeng hayaang maging ganoon kayabang. Kung kaya mong masugatan si Lin Feng, may pagkakataon pa tayo kapag nakalabas na si Lei Chun. Kung lalaban ng buong lakas, sige na nga. Laban lang naman ito. Mag-ingat ka sa sarili mo. Salamat po sa pag-aalala, Senior. Poprotektahan ko po ang sarili ko. Ito ang Wandering Dragon Sword Control. Ang banal na sandata na nagbabantay sa sect ng Shen Jian. Tingnan ko nga. May iba ka pa bang sandata? Sapat na ang isang ito. Paanong magiging sapat ang bagay na yan? Ilang salpok lang, mababali na yan. Ano yon? Maghanda ka muna ng isa pa. Ordinaryong bakal lang, walang kahit anong espiritual na enerhiya. Senior, bakit niyo inilabas ang sirang laruan na yan para lokohin ako? Paano kung masira ang espada mo? Gamitin mo muna ang espada ko. Kakayanin nito ang ilang round, walang problema. Kung hindi kaya, sumuko ka agad. Hindi. Hindi maaari, di ba? Maaari palang ikubli ang intensyon ng espada sa loob ng isang bagay. Dalhin mo muna ito. Iabot mo ang kaliwang kamay mo. Itatali ko ito para sa'yo. Pagkatapos ng laban, tandaan mong isauli sa akin ang pulang lubid na ito. Senior, ano po ito? Senior, ano po yan? Wala naman itong espesyal. Sa akin ito. Hiningi ito ng pamilya ko sa isang templo. Pakiramdam ko may bisa ito. Para lang sa kaunting kapanatagan ng loob. Pamilya pala ito ng senior. Nauunawaan ko po, senior. Sa pagkakataong ito, hindi po ako matatalo. Bakit bigla kang naging kumpiyansa? Epekto sa isip lang talaga ang pulang lubid na yon. Huwag mo itong ituring na anting-anting. Lene. 10 minuto lang. Para lang sa pulang lubid na yon. Kumuha ka ng sirang espada. Tigilan mo ang walang kwentang satsat. Magsisimula na ang laban. Huwag mong isipin na dahil nasa unang antas ka ng Golden Core. Kaya mo na akong talunin. Kung ganoon, kumusta naman ngayon? Ha? Nga pala, iyong nasa katawan ni Ling An. Ano ang pilak na bagay na yon? Senior, ano bang pinagmamalaking nyo? Iyon ay sword intent. Kahit ang mga dakilang immortal sa upper realm ay hindi siguradong makakalikha ng sword intent na yon. Bakit nasa katawan ni Ling An ang ganoon? Hindi mo rin alam, sige na nga. Sword intent talaga yon. Hindi lang basta espiritual na diwa, kundi ang legendary na divine intent. Naipamimigay rin ba ang divine intent? Sino ba talaga ang banal na senior na ito? Hindi na ako manonood. Nakakabagot. Babalik ako para matulog sa tanghali. Maghintay pa ako ng 10 minuto. At masisira na ang mga tainga ko. Kung ano-anong pagsabog ang naririnig. 30 minuto nang walang tigil. Aray. Aalis na rin ako. Kapag nakakita lang ako ng pagkakataon. Isang bagsak, instant kill agad.
Senior, gusto ko rin po ng ganoon. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang umarte ng pasikot-sikot. Ano ba talaga ang bagay na yon? Hindi ko ibibigay ang pulang lubid na yon kahit kanino. Ah, iyong pulang lubid pala. Naiintindihan ko na. Halos kalahating oras na ang pagyanig. Hindi pa rin tapos. Kalahating oras ng pinaulanan ng Divine Intent, hindi pa rin tumitigil. Sobrang boring naman. Sinasabi ko sa'yo, bakit ka ba palaging tumatakbo kung saan-saan? Nagpapataas ka ba ng step count dito? Ito na ba ang pinakamagaling sa henerasyong ito? Hindi man lang matalo si Ling An. Hindi ba dahil binigyan kayo ng senior ng napakaraming divine intent? Sabi ko na nga ba, walang silbi ang mga kabataang henyo ngayon. Pati si Ling Jing, ang tarantadong iyon, tinatawag na henyo. Akala ko naman magiging mas malakas ang pinakamagaling na henyo. Ganoon lang pala talaga. Huli na. Grabe, may hacker. Aban niyo agad ang account niya. Ayoko nang maglaro. Iyon pala ang pulang lubid. Isang kalahating banal na sandata. Isang hampas lang ng espada at nadurog agad. Ano ba talaga ang pulang lubid na yon? Ano ang nangyari? Walang nangyari kay Ling An, hindi ba? Tingnan ninyo. Sabi ko na nga ba, may problema kayong tatlong dakilang henyo. Habang naglalaban, sariling sandata pa nila ang unang nabasag. Tara na. Walang saysay. Babalik na ako para matulog. Gusto mo ang espadang iyon? Senior, ibibigay niyo po sa akin. Isa lang naman ang espadang iyon. Dahil naibigay ko na kay Ling An. Wala nang dahilan para bawin ko pa. Pero marami pa akong ibang kakaibang espada rito. Pumili ka ng isa at iuwi mo. Senior. Sandali po. Huwag po kayong basta sumandal sa akin kapag walang ginagawa. Totoo po ba, Senior? Talaga pong ibibigay niyo sa akin? Ano bang pag-uusapan kung totoo o hindi? Napakaganda naman ng samahan nating dalawa. Araw-araw tayong sabay kumakain. Binigyan mo pa ako ng formula ng elixir. Kung gusto mo, ibibigay ko na sa'yo. Mahalaga pa rin naman ako sa puso ni Senior, hindi ba? Sabihin mo, espada ba o sable ang gusto mo? Senior, mayroon po ba kayong sandatang parang latigo? Wala akong latigo. Bilang isang tunay na lalaki, bakit naman ako gagawa ng latigo sa kawalan? Ang maglaro mag-isa roon, may problema ba ako? Ah, wala naman po. Pero ayos lang. Kaya ko rin gumawa ng latigo. Ibigay mo sa akin ang disenyo. Ihanda mo na rin ang mga materyales, sapat na yon. Ano pa ang hinihintay natin, tara na. Senior, napakabuti po ninyo. Bitawan mo ako, buong araw ka nang nagtatangkang samantalahin ako. Ling An, lumabas ka na. Hahaha. Lagot na kayo. Mamamatay kayong lahat. Nagising na po si Senior. Tungkol sa nangyari ngayong araw. Maraming salamat po, Senior. Napakaganda talaga ng espadang ito. Kung gusto mo, itago mo na. Mas mabuti nang mapunta ito sa'yo kaysa mabulok dito sa akin. Maraming salamat po, Senior. Nga pala, dapat nanalo ka sa laban ngayong tanghali, hindi ba? Hindi ko sinasadyang lumabas sa arena kaya natalo ako. Mangingisda na naman po ba kayo, Senior? Bakit, gusto ninyong dalawa bang sumama?
Ano yon? Ang Fox Demon Imperial Clan. Hindi sila ang tunay na maharlikang angkan. Isa lamang silang grupo ng hamak na taksil. Ano ang ibig mong sabihin? Noong panahong nakulong sa sumpa ang maharlikang angkan ng Yun Demon. Sinamantala ng mga Fox Demon ang pagkakataon at bumuo ng bagong angkan ng hari. Balak nilang agawin ang aming lugar. Pero ang guro ko pong si Hui King ay kabilang mismo sa mga Fox Demon. Hindi rin niya kinikilala ang mga taksil na yon. Sa madaling salita, kami lamang ang lehitimong angkan ng Yun Demon. Hahaha, sige na, tama na. Alam ko na, kayo ang lehitimong angkan. Ganoon naman talaga. Pero ano ba talaga ang pinagmulan ng angkan ng Yun Demon? Nagiging demonyo rin ba ang mga ulap? Hindi. Ang tunay naming anyo ay Cloudflow Star Spirit Fox. Kasama rin yon sa lahi ng mga Fox. Isa ka rin bang Fox? May buntot ka ba? Siyempre, mayroon. Pwede ko bang makita? Ha? Ako, bakit ko naman kailangang makita ang ganoong bagay? Wala namang ibang tao rito. Sige, kung gusto mong makita, tingnan mo na. Wala namang espesyal dito. Wow! Senior. Huwag kang gumawa ng kakaibang ingay. Ay. Pasensya na po. Ngayon ko lang ito nakita, hindi ko napigilan ang sarili ko. Napakalambot nito. Siguradong komportableng yakapin habang natutulog sa gabi. Senior, huwag po kayong magsalita ng ganoon kakakaiba. Ako rin sana. Nangangarap ka ng malaki. Bawal mong hawakan. Sige. Hindi ko hahawakan. Ang bango naman. Kapag naliligo ka ba bilang tao? O bumabalik ka sa tunay mong anyo? Bilang tao po ako naliligo. Mayroon kang 3 buntot. Ganoon ba ang lahat ng Cloudflow Star Spirit Fox? Ano ba talaga ang dugo ng Yun Emperor? Ang dugo ng Yun Emperor. Iyon ay dugo ng Yun Emperor. Napakaganda talaga. Sige na, itago mo na agad. Nasaan si Yun Kiao? Hindi ko alam. Kanina ay nasa kusina pa siya at tinutulungan ako. Magtabi kayo ng kaunti para sa kanya. Kumain muna tayo. Kakain na lang siya pagbalik niya. Sabay na tayong umalis, Senior. Opo, nagtabi po ako ng makakain para sa inyo. Mukhang lingkod ni Yun Kiao. Bumalik na ang taong sinabing kukuha ng gamit sa angkan ng Imperial. Na pala, malapit na po bang dumating ang guro ninyo? Opo. Ito po ang pasasalamat para sa inyong guro. Pakibigay na lang po sa kanya kapag nakita niyo siya. Naiintindihan ko na. Ang tinutukoy po ba ng senior ay ang guro ko? Hindi pa nga siya karapat dapat na personal itong ibigay sa kanya. Damit iyon ang Yun Xiao Pavilion. Bakit si Hui King ay nakasunod sa likod na parang katulong? Umatras kayo. Lahat ay nakatingin kay Ling An, hindi ba? Talagang napakatindi ng laban, 3 araw na ang nakalipas. Aatake na siya. Swerte mo lang. Ang kapangyarihan niya ay nasa pagmamasid sa senior na yon. Talagang mapagtanim ng sama ng loob ang batang ito. Dahil lang may nasabi ako noong nakaraan. Bakit ba lagi kang tumatakbo? Wala na talaga akong magagawa. Ito na ba ang tinatawag na pinuno ng mga henyo? May karapatan ka bang gumawa ng ganyang mukha sa harap ng senior? Lai Chan. Sa wakas, dumating ka rin. Ano ba ang nangyayari? Pero napakaganda niyan. Mula ngayon, hindi na lamang magiging isang maliit na kaharian ang dinastyang Li. Hindi na ito basta kaharian sa isang sulok lamang. Senior, itinuro ninyo sa akin ang kaalaman at nilutas ang aking mga pagdududa. Bagamat hangal ang inyong alagad. Hindi pa rin ako karapat dapat maging alagad ng senior. Ngunit ako, si Li Chun, ay habang buhay na magpapasalamat sa kabutihan ng aking guro. Sa buhay na ito, magsisikap akong maging alagad sa ilalim ng inyong patnubay. Seremonya na naman ito. Bumangon ka na, bilis. Huwag na nating palakihin pa ito. Kaya mo na bang talunin si Lin Feng ngayon? Kaya ko siyang bugbugin hanggang iluwa niya ang laman ng tiyan niya.
Guro, ang inyong alagad ay kabilang sa ikalawang pangkat ng matatapang na mandirigma. Sa patakaran, hindi siya dapat mapasama sa labanan ng nangungunang 100 mandirigma. Ngunit nakita namin na ang kalabang ito mula sa ibang lungsod ay pambihira talaga ang lakas. Kaya nais niyang makipaglaban ng mas maaga sa kanya. Sa teorya, hindi maaari. Ngunit kung sasang-ayon kayo, marahil ay maaari naman. Hindi na ako makapaghintay kahit isang saglit. Ang susunod na laban. Laichon laban kay Lin Feng. Katatapos lamang lumaban ni Lin Feng. Magsisimula ito matapos ang 10 minutong pahinga. Nga pala, malapit na rin bang lumabas si Ling Jing? Ha, hindi pa ba lumalabas si Ling Jing? Akala ko ay matagal na siyang lumabas. Karaniwan. Dapat ay lumabas na ako 7 araw na ang nakalipas. Ngunit may ilang bagay akong natuklasan. Kaya nagmuni-muni pa ako ng 10 araw. Huwag mong sabihing may natuklasan din si Ling Jing kaya hindi pa siya lumalabas. Wala. Hinding-hindi ko bibigyan ang senior. Ganyan kalaki ang tiwala mo sa sarili. Espadang higante ng Lingzun. Sa pagkakataong ito, hindi na siya basta-basta magpapatalo. Sa pagkakataong ito, hindi na niya mamaliitin ang kalaban. Ikaw mismo ang pumili nito. Kung sino ang unang gumamit ng sandata, ay isang hamak na aso. Ano ba ang klaseng panimulang galaw iyan? Senior, kailan niyo itinuro sa kanya ang purong estilo? Hindi ko alam. 2 eskrimador pero suntukan. Si Laichon ang panganay na alagad ng ating sword sect. Kailan pa siya naging tagapagsanay ng katawan? Napakaboring naman. Mababa ang lakas, mabagal ang kilos. Iyan na ang buong kakayahan niya. Sa ganyang antas, naglalakas loob pa siyang hamunin ang senior. Kumusta, hindi ba sinabi ko na sa inyo na ang tinatawag ninyong 3 dakilang henyo ay puro palabas lang? Walang laman yan. Hindi na. Nasa huling yugto na ng Golden Core si Laichon. Baka nasa rurok na ng Golden Core si Ling An. Pero kagabi, nakalusot na ako sa yugto ng Nascent Soul. Pinakamahusay sa 3 dakilang henyo ng bagong henerasyon. Hindi ba ako yon? Hanapin ang sining ng Heavenly Eye. Rurok ng Golden Core. Mukhang napakatapang niya. Tumayo ka at ulitin mo ang sinabi mo kanina. Mababa ang lakas, mabagal ang bilis. Sa ganyang level, naglakas loob ka pang hamunin ako. Pero matibay siya, Kahit gaano ko pa siya upgrade. Nasusundan niya pa rin ako. Anong tunay na lakas meron si Laichon? Nasa rurok na rin ng Golden Core si Lin Feng. At nasusundan pa rin siya ni Laichon. Anong uri ng mahiwagang sandata ang sapatos na yan? Wala man lang bakas ng espiritual na lakas. Ano ba iyang bagay na yan? Lene. Nagpapanggap na makapangyarihan. Mabisang diamond leg. Napakaganda nito. Sa laban na ito ni Laichon, tiyak na sisikat ang pangalan ng Shen Giant Sect sa buong hilagang kontinente. Hahaha. Kung mananatili pa rito si senior ng 3 o 5 taon, baka tunay na makaalis sa ilalim ng Lihuang Dynasty ang Shen Giant Sect. At maging isa sa pinakamalalakas na sekta sa hilagang kontinente. Pero kailangan munang hindi umalis si senior. Paano po namin mapapanatili rito si senior? Senior! Pagbalik ninyo po, tuturuan niyo rin ako kung paano maglaro ng pingpong, di ba?
Huwag kang basta-basta gumagawa ng kung ano-anong ideya. Ang pagtaas ng pisikal na kakayahan ni Lechon at ang bola ay walang kaugnayan sa isa't isa. Ay, senior. Wala naman pong masama kung turuan niyo lang ako. CJ, pagbalik ko, gagawa muna ako ng bagong bola at saka kita tuturuan. Napakabuti po talaga ninyo, senior. Parang pamilyar ang lalaking nasa katanghaliang gulang na yon. Saan ko nang aba siya nakita? Yun po, ang Demon Emperor. Yun po, ang Demon Emperor. Si Yunche, ang Demon Emperor. Bakit siya narito? At nakasuot pa ng damit ng tagapaglingkod. Prinsesa, narito na po ang ipinakuhan nyo. Tinatawag ako ni ama na prinsesa. Bakit nakadamit ka ng ganito? Mauna na tayong umalis. Bakit narito ka rin? Tatay, bakit kayo narito? Ang sumpa mo. Talagang nawala na. Tuluyan na. Sinabi na ba ni Uncle Jiang kay ama? Lubos na po akong pinagaling ni Senior. Wala na kahit kaunting problema. Ay! Narinig kong umangat ka na rin sa yugto ng Nascent Soul. Opo, dahil din po iyon kay Senior. Araw-araw po akong pinasasabay ni Senior sa pagkain. Napakasarap po ng mga lutuin niya. Lagot na. Ganyan ang hitsura ng anak ko. Baka nahulog na ang loob niya. Isang dakilang immortal mula sa itaas na naglalakbay sa buong mundo. Baka isa siyang walang kwentang lalaki na bumaba sa mortal na mundo para mambabae. Ay, Kiyaw. Ang bagay na ibibigay po sa akin ni Senior kanina. Ano raw, anong bagay? Anong pakialam mo? May sasabihin ako sa'yo. Huwag kang matakot. Ano naman ang dapat kong ikatakot? Ano ba talaga ang nasa loob? Ang aking elixir core ay parang malapit nang makalusot sa susunod na antas. Bahagya ko nang nararamdaman ang pagluwag nito. Pakiramdam ko, malapit na akong maging isang 7th grade alchemist. Ano ba iyang bagay na yan? Iyon ang mga ulap na kulay rosas. Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo ng maayos. Ano naman yang siya yun? Bawasan mo ang dila mo ng kalahati. Ama, ako. Umangat na ako bilang ika-4 na antas na alkemista. Ha? Ano ba talaga ang siya yun? Bakit ang isang siya yun ay kayang? Yun Kiyaw mula sa ikatlo tungo sa ika-4 na antas ng alkemista. Mga alkemista lang ang makaunawa sa bagay na ito. Wala akong oras magpaliwanag ngayon. Kung ganoon, hayaan niyo po akong tingnan kung ano ang nasa loob. Ang siya yun na ito ay nakatakas. Mapapakinabangan lang ito ng ibang tao ng libre. Kung gusto mong makita, sumama ka sa akin sa iyong Xiao Pavilion. Kailangan ko munang magplano. Magdaos tayo ng isang malaking pagtitipon. Isang malaking pagtitipon. Sa oras na yon, magsisiksikan doon ang lahat ng alkemista na parang mga bubuyog sa pulot. Ha? Hindi maaari, lumitaw na ang siya yun. At sa ganitong kalagayan, hindi pa rin po kayo umangat. Masyado nang malaki ang panloob kong demonyo. Kung hindi ko malulutas ang panloob kong demonyo, at pipilitin kong tumagos sa susunod na antas, hindi maganda ang magiging resulta. Baka mayroon din dito na makatutulong para malutas ang panloob kong demonyo. Kung ganoon, babalik na lang ako ngayon sa iyong Xiao Pavilion para tingnan. Tama po, Master. Kung sasama ako sa pangingisda kasama ang Senior, maaari po bang maalis ang panloob kong demonyo? Madalas akong mangisda. Bakit ngayon ko lang narinig na may ganoong bisa ang pangingisda? Gusto mo bang mamatay, ha? Ano ba talaga ang pakay mo rito? Kung wala naman, umalis ka na agad. Ano, gusto mo ba ng away? Sige, halika. Sige na, sige na. Huwag na kayong mag-ingay. Master, huwag na po kayong bumalik sa iyong Xiao Pavilion. Puntahan na lang po ninyo ngayon ang Senior. Baka may iba pa pong kailangan ng Senior. Senior na lang ang laman ng paningin mo ngayon. Wala ka ng ama. Aray, ama. Ano ba ang relasyon mo sa Senior na yon? Sabay lang kaming kumakain araw-araw. Narinig kong magkasama na raw kayong nakatira. Totoo ba? Sige, umalis ka na. Sa silid pambisita naman ako nakatira. Para sa Senior na yon, baka nagkakaroon ka na ng ganoong pagtingin. Ama, huwag na po kayong mag-alala sa mga bagay na wala naman. Wala pong ganoon. Walang kalokohan dyan. Mula pagkabata hanggang ngayon, ni minsan ay hindi ko nakitang namula ang mukha ng anak ko.
Sinabi ng dakilang immortal mula sa itaas na umalis na siya. Sa huli, ikaw pa rin ang masasaktan. Gaya ng nangyari sa iyong ina. E ano naman si Lingzai? Mas gusto ng senior si Lingzai kaysa sa akin, ng sobra-sobra. Kung minsan, madalas niya pa itong nababanggit. Bakit hindi pa lumalabas si Lingzai? Kilala rin ni Lingzi ang senior na ito. Hindi mo ba nakita kanina ang senior? Hindi mo ba napansin si Lingking na nakatayo sa tabi niya? Sa palagay ko, dahil gusto ng senior si Lingzai. Kaya napakabuti niya kay Lingjing. Ibig mong sabihin, Grand Sec Tournament. Huwag ka nang magtanong. May plano ako. Mamaya, huwag mong ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Ama, ano ba ang ginagawa niyo? Huwag itago ang pagkakakilanlan. Paano malalaman ng senior ang tunay mong anyo kung hindi mo ito itatago? Ah, senior, sa palagay ko ay nakita niyo siya kanina. At nakilala ninyo agad kung sino siya sa unang tingin. Imposible, talagang imposible. Dakilang makapangyarihang dragon. Uwak na sumakay sa eroplano. Baliw ka ba? Bakit mo kinakatok ang pinto? Bilisan mo at kumain ka na. Pinainit ko na para sayo. Nauunawaan ko na po, senior. Mukhang napakamainit ng samahan nilang dalawa. Ang galing. Kaya pala ganito nahasa ang katawan ni Lichon. Kaya pala paulit-ulit na binabanggit ni Kiao ang tungkol sa pagkain. Mas mataas pa ang espiritual na enerhiyang ito kaysa sa isang ikapitong antas na elixir. Kung ganoon, sabay-sabay na tayong kumain. Hindi naman sinabi ni Senior na bawal din kaming kumain, di po ba? Senior, hindi ko po kayang maubos ang pagkain ko. Huwag mo nga akong lokohin. Kaunti lang naman ang kinakain mo sa bawat pagkakataon. Pero araw-araw, napakarami mong ipinapahandang pagkain. Sa huli, ipinapakain mo rin naman sa mga isda. O kaya sa mga kuneho. Ayaw nilang kumain, pero pinipilit mo pa rin silang pakainin. Ulitin ko sa'yo. Hindi kumakain ng pritong tinapay ang mga isda. At hindi rin kumakain ng karne ang mga kuneho. Ay, ang ibig kong sabihin ay gusto kong sabay kumain sina Master. At ang gwardiya kasama ko. Ayos lang po ba? Sige, basta huwag lang masayang ang pagkain. Kita mo, sabi ko na sa'yo, napakabukas palad ni Senior. Sobra na talaga ang luho ninyo at kumukuha pa kayo ng ganitong bagay para ipakain sa mga isda at kuneho. Mas mahalaga pa ito kaysa sa isang ikapitong antas na elixir. Dalhin nyo iyon at ipakain sa mga isda. Grabe ka rin gumastos, ano? Hindi naman sa hindi ko kayang ubusin ang pagkain. Natatakot lang akong magutom din ang mga isda at kuneho. Ang ganitong napakagandang bagay. Kahit mabusog ka hanggang sumabog, kailangan mo pa rin itong kainin. Eksakto. Araw-araw kayong kumakain kasama si Senior. Halos pasabugin na ng espiritual na enerhiya ang katawan ko. Tapos magdala ka rin pabalik para sa akin. Hindi namin tatanggihan ang mga tira-tirang gulay. Hindi rin namin tatanggihan ang mga tira-tirang kanin. Hindi lang sagana sa espiritual na enerhiya. Napakasarap din ng lasa nito. Mas masarap ang malambot na pritong tinapay, hindi ba? Senior, sabi ninyo mas masarap ang malutong na pritong tinapay. Umupo na kayo at kumain. Ayos lang po. Papasok lang ako para kumuha ng ilang bagay. Kumain ka na agad. Pagkatapos, tutulungan ka ni Kuya na suriin ang katawan mo. Pagkatapos, pupunta ako para magpakain ng mga kabayo. Hindi iyon ang iniisip nyo. Gusto lang ni Senior na tingnan ang karamdaman ko. Hindi ba gumaling na ang lahat? Senior, sinabi niyong gumaling na ako. Pero kailangan pa ring tingnan kung may posibilidad na bumalik ito. Ilang segundo lang naman iyon. Kung ganoon, paano ninyo susuriin ang katawan ko? Ama, sapat na po. Tama na. Sinabi ko na wala nang interes si Senior sa akin. Lumabas kayong dalawa. Lalo lang kayong nakakadagdag sa gulo. Tutulungan ko po si Ate Kiao. Halika rito at uminom muna tayo ng tsaa. Senior, nahugasan ko na po ang mga pinggan. Susuriin na po ba ninyo ang katawan ko ngayon? Opo, ayos lang. Mukhang wala namang problema. Napakahusay niyo po, Senior. Pupunta na po ako para magpakain ng mga kabayo. Kung ganoon, sasama rin ako. Magpapakain lang ako ng mga kabayo. Gaano katagal bago ka bumalik?
Bakit ba sumusunod kayong lahat sa akin? An-an, sumama ka sa akin. Susundan lang namin kayo mula sa malayo. Ama, hindi ba yon? Sino nga ba ang pinabalik ko sa inyo para kunin ang bagay na yon? Ang antas ng kapal ng espiritual na enerhiya rito ay 10 ulit na mas mataas kaysa sa alinmang banal na lupain ng mga immortal. Ha? Hindi ordinaryong damo ang ligaw na halamang ito. Kakainin ba natin o hindi? Sayang naman kung itatapon. Kung libre, kainin na natin. Fox Demon Emperor, totoo bang pupunta rito si Muyu, ang Demon Emperor? Ang pinakadelikadong bahagi ng Thousand Soul Spirit Locking Aray ay pinipilit nitong pumasok ang tao sa gitna ng aray. Ito ang tanging daan pabalik ng Yao Emperor sa tribo ng mga halimaw. Aray ito ng Pure Heart Great Emperor mula sa Upper Realm. Hindi nagdala ng mga bantay ang Yao Emperor ngayon. Talagang walang palya ang plano. Paparito ang Yao Emperor. May kasama ba siyang mga tao? Ang Yao Emperor at si Hui King lang ang magkasamang naglalakbay. Kasama roon si Hui King. Ito na ang pagkakataong ipinagkaloob ng langit. Nasa harap na natin ang pagkakataong sumikat at maging tanyag. Senior, may pangalan na po ba ang Dragon Horse niyo? Wala pa. Bakit pati mga kuneho may pangalan? Walang pangalan ang Dragon Horse. Senior, bigyan niyo rin po siya ng pangalan. Kung ayaw ninyo, ako na lang ang magpapangalan. Tingnan niyo, may siyam sa katawan niya. Tawagin na lang natin siyang Xiaojiu, ayos ba? CJ. Xiaojiu. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Senior, kumusta po kayo? Walang maipipinta sa senior na ito. Pero hindi pa rin ako sang-ayon sa pakikipagrelasyon ni Kiao sa senior. Mahigit 1,000 taon pa lang si Kiao. Bata pa rin siya. Hindi dapat siyang makipagligawan ng maaga. Ang pamumuhay ng senior na parang ordinaryong tao ay tila nagpapahina sa demonyo sa puso ko. Ay, mas tumitibay pa nga ang demonyo sa puso mo. Mukhang tuluyan ka nang mahuhulog kay Shen Yuyao sa buhay na ito. Ile, puso ko ngayon ay bakal at bato. Kahit biglang lumitaw sa harap ko si Shen Yuyao. Wala pa ring magbabago sa akin. Magmasid ka pa ng mabuti. Bakit ka sumisigaw? Aura iyon ni Yuyao. Bumalik na si Yuyao. Yuyao. Napakalakas na ilusyon. 1 segundo pa lang, sabi mo walang magbabago sa puso mo. Sa susunod na segundo, tumakbo ka ng mas mabilis pa sa aso. Ang dakilang Yao Emperor pala ay isang mandirigma ng purong pag-ibig. Lintik, muli na naman akong napadpad sa ibang mundo. Brilyante, may brilyante rin dito. Pulutin ko at iuwi. Magiging maganda sigurong palamuti sa tuktok ng Spirit Pavilion. Sa itsura mong hindi marunong magpigil ng galit. Kung ayaw man sa'yo ni Shen Yuya. Tama na ang kalokohan. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang napakalaking aray na ito ay hindi talaga mula sa Lower Realm. Isa itong napakalaking aray mula sa Upper Realm. Hindi na tayo makagamit ng kahit anong spirit power. Kung magpapatuloy ito ng ganito, at walang darating upang iligtas tayo, baka hindi tayo tumagal ng kalahating oras. Ang ganitong napakalaking aray mula sa Upper Realm ay baka hindi kayang iligtas kahit ng isang dakilang immortal mula sa Upper Realm. Pero kung ang senior ang kikilos, baka kayanin niya po. Basta hindi tayo ang puntirya ng aray na ito. Yao Emperor, Pavilion Master Hugh. Hindi niyo inasahan ito, ano? Sa wakas, nagkita rin tayo. Sa tribo ito ng mga Fox Demon. Naikutan tayo. Darating kaya ang senior. Sinaliuhan ng napakalaking aray ang spirit power at tunay na enerhiya natin. Hindi malalaman ng senior na narito tayo. Hindi ito brilyante. Pero mas maganda pa ito kaysa brilyante. Maganda itong gawing ukit. Kapag isinuksok ang mga kristal na ito sa sapatos ni Ling An-an. Siguradong napakaganda nito. Pero hindi pwedeng kay Ling An-an lang ako magbigay. Dapat gumawa rin ako ng tig-1 peres para kina Yun Kiao at Ling An-an. Sapat na ang maliit. Maghanap pa tayo ng malaking piraso para pantay ang lahat. May nag-aaway. Sa ilang na ito.
wala na tayong pag-asa. Mukhang may kayamanan din dito ni Senior Jing Tian. Buksan natin at tingnan. Kayong dalawang walang utak, hintayin nyo ang kamatayan. Hahaha, anong pambihirang kababalaghan sa langit at lupa ito? Tiyak na nakita na ito ni Senior. Siguradong papunta na rito si Senior ngayon. Tiyak na hindi kayo palalampasin ni Senior. Anong antas ng sandatang mahika ito? Tunay na antas, banal na antas. Regalo ito sa akin ni Senior. Hindi ko pa nga nahahawakan. Pero may ibang kumuha na. Mabuti na rin. Sama-sama nating patayin ang Senior na yon. Sasamahan ko kayong maglakbay patungo sa kabilang buhay. Alam ba ninyo kung anong klaseng malaking pormasyon ito? Ang Thousand Soul Spirit Locking Array ni Emperor Changxin. Ano po ang nangyayari sa inyo? Senior, huwag po kayong pumasok. Tapos na. Wala na talaga. Pumasok na si Senior. Nakulong din si Senior. Hahaha. Ito ba ang tinatawag ninyong Senior? Pumasok na ang Thousand Soul Spirit Locking Array. Huwag na kayong umasang makalabas pa. Kung ayaw kayong papasukin, huwag na kayong pumasok. Mga hayop kayo. Ano ba yung laruan kanina, bigla lang itong umungol. Mas malalaki ang mga kristal dito kaysa sa nasa labas. Mamaya, papasok ako at babasag ng 2 piraso. Heto, paano ito naging posible? Paano nawala ng bisa ang Thousand Soul Spirit Locking Array? Walang epekto ang malaking pormasyong ito kay Senior. Senior! Senior, umalis na po kayo agad. Pero tandaan nyo ito. Ang 2 taong ito ay kapag nangahas kang umalis, papatayin ko agad silang 2. Kung hindi kayo aalis, 3 buhay ang mawawala. Pinatay ng 2 ito ang mga tauhan ni Yun Qiao. At papatayin nila ang sarili nilang mga kasama para walang makapagsalita. Hindi talaga ako pwedeng umalis. Kailangan mong tumakbo ng mag-isa. Bilisan mo at humanap ng mga taong babalik para harangin ang 2 ito. Hindi ba yon ang sinabi ng taong kanina? Lahat ng nasa loob ng pormasyon ay magiging ordinaryong tao. Kung ordinaryong tao kayong lahat, mapapantay sa pinakamataas na antas ang mortal ninyong martial arts. Sa harap ng mga ordinaryong tao, magmumukha kayong mga Diyos. Ang pormasyong ito ay para bang ginawa para sa sarili kong kasiyahan. Matagal ko itong tiniis. Sa wakas, makakapagpasikat na rin ako. Sandali, ano ba ang nangyayari? Hindi, huwag kayong magkamali ng akala. Hindi ikaw ang pinatatamaan ko. Ang ibig kong sabihin, basura kayong lahat na narito. Heto, nakapasok na naman siya. Karaniwan lang ang makalangit na pormasyong ito. Napakadali nitong basagin. Pero sino ang sisira sa sarili niyang masayang pormasyon? Kung ganoon, makikipaglaban ako sa kanya hanggang kamatayan. Ha? Sobra naman ang panlilinlang na ito. Hindi mo ba kinikilala ang aking Thunder Hand? Ni hindi mo man lang itinuturing si Wentay na mahalaga. Paumanhin. Sa talino mo. Mahirap talaga itong ipaliwanag sa'yo. Hahaha, iyon lang pala. Tumayo ka at magpatuloy tayo. Senior, paano po kayo nananatiling napakalakas kahit nasa loob ng pormasyon? Ito ba talaga ang Thousand Soul Spirit Locking Array ni Emperor Changxin? Ito ba ang bagay na ninakaw ninyo kanina? Sa totoo lang, kailangan ko kayong pasalamatan. Napakahusay ng pormasyong ito. Napakaganda rin ng lugar na pinili ninyo. Sobra naman ang panlilinlang na ito. Nangahas pa kayong hiyain kami ng ganito. Balak ko sanang makipaglaro sa inyo ng maayos. Pero bigla kong naisip na wala pala itong saya. Mukhang napakahina ninyo. Tama na ang paglaban ninyo. Imposibleng manalo kayo laban sa akin. Akala mo ba sigurado ka ng mananalo? Ay, parang nagiging interesante na ang ekspresyon mo. Hindi ba napakalawak ng iyong kapangyarihan? Kung ganoon, hulaan mo kung paano kita papatayin. Ikaw naman ang manghula kung paano kita papatayin. King Feng, ako muna. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Bugbugin hanggang malapit ng mamatay, saka pakainin ng gamot. Pag gumaling na siya, saka ko siya ibibigay sa'yo. Hindi kaya mga tanga ang 2 ito.
Kakaiba. Paano nila napagagaling agad ang mga sugat nila? Sa loob ng Thousand Soul Spirit Locking Array na ito, kami ang kumokontrol. Hindi namamatay at hindi nasisira. Sa loob ng malaking array na ito, kahit maging maliliit na piraso na lang kami sa bugbog, makababawi pa rin kami agad. Hindi mo kami kayang patayin. Akala mo ba kami si Majin Buu? Kahit maliliit na piraso, kaya pa ring muling mabuhay. Hindi ako naniniwala riyan. Mga mortal lang ang lahat ng nasa loob ng aray. Sa mga mortal, ako ang pinakamalakas. Gets mo ba? Taglay ng espadang ito ang lakas na sumusunog sa langit at kumukulo sa dagat. Sa kalagayang hindi magamit ang espiritual na enerhiya. Paano ito magkakaroon ng ganitong kapangyarihan? Grabe naman. Sandali, bakit biglang nawala ang lahat? Huwag sabihing muli na naman akong napunta sa ibang mundo. Mabuti na lang, ito pa rin ang dating mundo. Nasaan si Namuyon at King Feng? Kakaiba. Kanina lang, ang yabang-yabang pa nila. Tapos bigla na lang nawala. Nakakatakot ang bilis ng blood escape technique ng mga fox demon. Tama na, huwag ka nang magsalita. Ang espadang iyon ay tiyak na isang babala. Para iyon sa Wandan Pavilion. Bilis, pumunta kayo sa Xiji Mountain. Hingin niyo ang tulong ng ninuno ng Xi. May silbi ba talaga ang ninuno ng Xi? Senior, ano ba ang nangyayari? Bakit may natira na namang gulay? Senior, pinapagalitan na naman niyo ako. Itinabi ko ito para sayo. Iyong maliit na pugon na ibinigay mo sa iyong master. Gumawa ulit ako ng bago. Hintayin mo na lang kung kailan darating ang iyong master. Ibigay mo na lang sa kanya. Mangingisda ako mamayang gabi. Sasama ka ba? Siyempre, sasama ako. Senior. Ang totoo, ako si Hui King, ang master ni Kiao. Kayo po ang master ni Kiao. Akala ko isa lang kayong ordinaryong tagapaglingkod. Bakit hindi nyo agad sinabi? Napakahusay ninyong umarte bilang ordinaryong tao, senior. Kaya po ba kayo narito ay para turuan ako? Para turuan ako ng paraan ng paggawa ng elixir. Hindi ba kayo pupunta para mangisda, senior? Kung ganoon, mangisda muna tayo. Huwag mo na akong tawaging senior. Tawagin mo na lang akong Muntinye. Muntinye, kahit bugbugin ako hanggang mamatay, hindi ko kayang tawagin kayo niyan. Na pala, senior. Kapag marunong ka ng mangisda, huwag mo nang sasabihing tingnan ang buntot ko. Bakit naman? Dahil may ibang tao roon. Basta, hindi pwede. Kung ganoon, pwede ko na ba itong makita sa susunod? Maganda at komportable ang buntot mo. Kapag wala ng ibang tao, saka ko ipapakita sa'yo, senior. Dito ka na umupo. Na pala, anong sukat ng paa mo? Hindi ko gaanong alam. May tao palang hindi alam ang sukat ng sarili niyang paa. Ano naman? Mula pagkabata, ibang tao ang naghahanda ng lahat ng damit ko. Ang trabaho ko lang ay isuot ang mga ito. Paano ko malalaman? May punto rin naman. Kung ganoon, hubarin mo ang sapatos mo at tingnan ko. Susukatin ko ang sukat. Para makagawa ako ng bagay para sa inyo. Sige po. Hindi naman, titingnan ko lang kung gaano kalaki ang paa mo. Gusto kitang gawa ng isang pares ng sapatos. Hindi naman kalakihan, halos kasukat ni Ling An-an. Mga sukat 37 kung tutuusin. Gagawa po kayo ng isang pares ng sapatos para sa akin, senior. Opo, ang mga kristal ngayon ay napakaganda. Siguradong mas gaganda kapag ginawang sapatos. Senior, pwede po bang gawan niyo rin ako? Gagawan ko kayong lahat, tig-isang pares. Senior, gusto niyo po ba talaga si Ling An-an? Siyempre, napakatalino ni Ling An-an.
Tahimik siya at masipag din. Ako po, senior, gusto niyo rin ba ako? Kailangan pa bang itanong iyan? Noon, akala ko napakayabang mong tao. Pero matapos kitang makasama ng isang buwan, napagtanto kong diretsyo ka pala at napaka-cute. Tumutulong kang magwalis at maghugas ng pinggan. Tumutulong ka rin sa paglalaba. At tumutulong ka pang magdilig at magbunot ng damo. Paano ko naman hindi magugustuhan ang isang tulad mo? Pero parang ayaw na ayaw mo kay Ling-Anan. Iyan talagang kinainisan ko siya. Pag nakikita ko pa lang ang mukha niya, naiirita na ako ng todo. Nga pala, senior. Kung sakaling maglaban kami ni Ling-Anan, kanino kayo papanig? Wala akong kakampihan. Bahala kayong maglaban kung paano ninyo gusto. Pizeng, lumayo ka sa bakuran ko. Iyon lang. Hindi naman po sinabi ng senior na tutulungan niya si Ling-Anan. Ano po ang pakay ninyo rito? Tama. Unti-unti nang gumagaan ang bigat sa puso ko. Sumumpong na naman ang sakit ng pag-ibig ni Yunche. Wala talaga siyang binatbat. Hindi kaya lahat ng isda sa lawa ay tumakas papunta sa dalawang iyon. Senior, dito na lang po muna tayo magtapos ngayon. CJ. Wow, senior. Ang ganda at ang laki ng nahuli ninyong isda. Mas malaki pa kaysa sa mga nahuli nila. Napakahusay niyo po, senior. Huwag mo na akong bulahin sa ganitong oras. Tungkol doon. Mas mahusay talaga akong mangisda ng mga isda sa dagat. Pero hindi ko alam kung nasaan ang dagat dito. Senior, may dagat po sa hardin sa likod ng bahay namin. Senior, gusto po ba ninyong pumunta sa amin para mangisda? Alam ng buong hilagang kontinente ang tungkol sa sambahayan ng Yunyaw. At nakapagkaroon kayo ng ugnayan sa senior. Ano man ang mangyari. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin ngayon, senior. Gusto ko lang pong samahan si Ling-Anan rito. Baka matakot siya kung mag-isa lang siya. Hindi makakauwi si Ling-Anan para matulog ngayong gabi. Siya ang namamahala sa lahat ng gawain sa loob ng sekta. Ano ang ibig mong sabihin? Nakatayo ka sa may pintuan kasama ang asawa mo para ihatid ang lalaki mo. Sige na. Umuwi na tayo. Tay. Balak ko sanang gumising ng mas maaga. Pero mas maaga pa palang nagising ang mga taong ito. Senior Hugh, mag-aaral po ba tayo ng pagpipino ng gamot? Elwell. Magsimula na tayo. Master Hugh, bakit hindi pa kayo nagtuturo? Magsisimula na. Senior, bakit hindi pa po kayo nagsisimulang magturo? Iyong Hu na yon. Senior Hugh, kung ganoon, kayo na po muna ang magpino ng isang gamot. Mag-aaral muna ako. CJ. Ilang dosenang uri lang naman ng sangkap. Napakadali naman ito. Bakit ang bagal naman? Sa loob lang ng ilang segundo, tapos na agad. Pero tinuturuan lang niya ang sarili niya. Mahilig siyang maghanap ng mali. Ano po ang palagay niyo, senior? Si Master Hu ay sadyang nagkamali. Gusto lang niyang tingnan kung mapapansin ko. Iba talaga magturo ang isang dakila. Sa tingin ko, may 37 mali roon. 37 mali. Ang unang mali. Nahuli ng kalahating segundo ang paglabas ng muon spirit grass. Ang ikalawang mali. Sige, ulitin ko. Kailangan ko pa ba talagang ulitin? Mali ba ang sagot ko? Cloud Dragon Dream. Kung wala nang sablay sa susunod, siguradong magiging isang mataas na antas na elixir ito. At magiging napakahalaga ng kayamanang ito. 3 araw ang biyahe ng lumilipad na sasakyan mula sa lower realm. At dumating na ang araw na yon. Sigurado ka bang Yekyu ang pangalan ng taong sinabi mo? Opo, iyon ang sinabi ni Wancheng. Hindi ko pa naririnig ang pangalang Yekyu. Baka alias lamang iyon. Sa huli, kasalanan ko pa rin dahil hindi ko siya naprotektahan. Suoksin, umahon ka na sa landas ng immortalidad. Maghintay muna kaya tayo. Mukhang may nagpipinid ng elixir sa loob. Hindi tayo dapat mang-istorbo. Isang elixir na mataas ang antas mula sa ika-5 baitang. Pero kahit nagpipinid siya ng elixir, ano naman? Maghihintay ba ako rito ng ilang oras? Hindi na kailangan, huwag mo nang intindihin. Kumatok ka na lang diretsyo sa pinto. Buksan mo ang pinto, bilisan mo.
Sino ang matandang istorbo? Hindi mo ba nakikita ang mga ulap sa langit? Hindi na kailangang magpakilala ng mahaba. Maaaring hindi mo ako kilala. At hindi mo rin kailangang kilalanin ako. Isang bagay lang ang sasabihin ko sa'yo. Ako ang alagad ni Long Lantian. Lumayas ka. Makinig kang mabuti. Ako ang alagad ni Long Lantian. Kung naparito ka ngayon para hanapin ako, wala akong pakialam kung sino ka man. O kung sino ang iyong guro. Lumayas kayong lahat. Hindi ba masyado kang mayabang, loko? Iyan ang hina naman. Hindi pala siya isang tagapagsanay ng immortalidad. Dragon Subduing Palm. Lubos na nakandado ang aking espiritual na kapangyarihan at tunay na enerhiya. Pagpasok mo, Long Lantian agad ang bungad mo. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Kahit normal na tao, hindi makapagsasalita ng ganyan. May mga bastos din pala sa mundo ng mga immortal. Ha? Ano ang Long Lantian? Ang guro mo ay si Long Ocean. Ngayon, ikaw rin ay dapat lumayas. Isang hamak na mortal, nagmamalaki sa sect ng Shenjian. Isang tagapagsanay na nasa huling yugto ng pagiging immortal. Paano niya maaaring ikandado ang aking espiritual na kapangyarihan at tunay na enerhiya? Hindi siya ang taong iyon. Nakalimutan kita. Palalampasin kita sa pagkakataong ito. Kapag muli kang nanggulo, bugbog sarado ka hanggang hindi ka na makilala ng sarili mong ina. Senior, kahit ang direktang alagad ni Venerable Long Lantian, itinapon niyo palabas ng ganoon na lamang. Iyong. Sumabog kasi ang hurno kanina. Aayusin ko muna rito. Huwag na lang. Ibang-iba pala ang hurnong ito sa dati kong gamit. Baka lalo ko pang mapahamak ang sitwasyon kung tumulong ako. Ang taong nagngangalang Suoksin. Siya ang taong minsang yumurak sa ama sa ilalim ng kanyang paa. Ano na naman ang iniisip mong kung ano-ano? Ano, natakot ka ba? Medyo po. Ano ang nangyari sa taong dati walang kinatatakutan? Sabi nga, babae pa rin siya sa huli. Nagbibiro lang po kayo, Senior. Iyan kalokohan. Simula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. Senior. Dapat panindigan ang mga sinasabi. Bakit ka nagpapakitang gilas ng walang dahilan? Biro lang iyon. Huwag mo pong seryosohin. Bakit mo ginagamit ang husay sa paghuhugas ng mangkok? Kayong dalawa na pala ang magkayakap. Bitawan mo ang babaeng iyan. Namalikmata ka lang kanina. Hindi iyon ang iniisip mo. Senior, kailan po ninyo balak umalis sa sect ng Shenjian? Hanggat hindi ako pinapaalis ng sect ng Shenjian, malamang ay mananatili muna ako rito. Senior, ano po ang balak niyo pagkatapos nito? Anong balak? Umaasa lang akong mamuhay ng tahimik mula ngayon. At kapag nagkaroon ng pagkakataon, makahanap ng mapapangasawa. At magkaroon ng ilang anak. Hindi pa po kayo nag-aasawa, Senior. Paano po nangyari yon? Hindi naman. Bakit lagi kang nagtatanong ng mga kakaibang bagay? Para kang kumukuha ng personal na record. Paumanhin po. Senior, nakapaghanda na po ako. Ulitin na natin. Heto na. Walang dahilan para magsinungaling si Senior sa sarili niya. Kung tunay ngang binata pa si Senior, hindi na kailangang isama pa si Kiao. Pero medyo mahirap pa rin yon. Mukhang walang ganoong pakiramdam si Senior para kay Kiao. Kailangan kong gumawa ng paraan para paglapitin sila. Senior, magsisimula na po ako. Iyong Senior Hugh. Kailangan ko po munang subukan ng aktual. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para magpanday minsan. Sige, napakaganda naman yan. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para magpanday minsan. Sa sarili kong paraan, magpapanday ako minsan. Tignan natin kung may pag-asa pa sa hinaharap. Na makagawa ng mas mataas na antas ng elixir. Cloud Dragon Dream.
Sandali lang muna. Susuriin ko muna ng mabuti kung paano ito pinapanday. Kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganito. Hindi ko pa ito nakita. Ayos na, naiintindihan ko na. Titignan ko naman kung kumpleto ang mga sangkap. Ano ba ang kalokohang iyan? Anong kalokohan, naiintindihan ko na agad. Ilang segundo mo palang tinitingnan, hindi ba? May ilan pang sangkap na kulang. Nasa akin ang lahat ng iyan. Kapag nagpanday ako ng elixir mamaya, medyo kakaiba ang paraan ng pagpanday. Huwag po kayong matakot. Ano ang ibig sabihin ng huwag matakot? Senior, huwag ninyong sabihing balak ninyong magpanday ng nakatayo sa ulo at gamitin ang mga paa. Patay tayo, nakalagpas na siya sa susunod na antas. Isa na siyang alkimistang nasa ikapitong antas. Isang tingin lang, nakalagpas na siya sa antas. Umiikot ng marahas ang sariling ubod ng elixir niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Senior. Kung hindi mo kayang magpanday, huwag kang mawalan ng pag-asa at magpakamatay sa pugon. May konting galing naman ako. Direkta kong ginamit ang pinagmumulan ng dakilang landas. Hindi rin kayang alisin ng elixir ang ganitong sakit. Kailangan na lang nating hintayin mawala mismo ang pinagmumulan ng dakilang landas. Baka dapat tigilan na lang natin ito. Napakalakas naman pala ng senior na yon. Kalokohan, lakas daw niya, sus. Kahit gaano pa siya kalakas, mas malakas ba siya kaysa sa master ko? Tama. Sa harap ni Long Lantianzon. Wala siyang binatbat. Isa itong langit at lupang tanda ng isang elixir na antas immortal. Grabe, ito ang siyam na uri na Cloud Dragon Dream. Nagawa niya talaga ito. Ang taong iyon ay hindi bababa sa isang alkemistang antas 10. Siya pala si EQ. Hindi, imposible yata. Imposible, totoo pala ang alamat na yon. Silver Dragon Jade Shadow. Ano nga ulit ang sinabi mo kanina? Sabi ko, huwag na lang nating bilangin. Senior Hugh, pakitingnan po ninyo ang elixir na ginawa ko. Ito nga talaga ang siyam na uri, antas immortal na Cloud Dragon Dream. Iyon, napakaganda po talaga. Kung pipilitin talagang hanapan ng nag-iisang kapintasan. Baka hindi lang ganoon kaganda ang itsura. Basta epektibo, ayos na yon. Dati, lagi kong pinagdududahan kung basurang produkto ang mga elixir na ginagawa ko. Pero ngayon, kampante na ako. Senior Hugh, tungkol po sa ginawa ko kaninang pagpapanday ng elixir, ano po ang masasabi ninyo? Pagpasok pa lang ng aking espiritual na kamalayan, naging abo na agad ito. Wala talaga akong kaalam-alam sa nangyari. Napakaganda po talaga. Tunay na kakaiba ang paraan nyo ng paggawa ng elixir, Senior. Maraming salamat po sa paglilinaw sa aking mga katanungan, Senior Hugh. Kung sakaling may mga bagay pa akong hindi alam, baka kailangan ko pong personal na pumunta rito para humingi ng payo. Hindi po, huwag na huwag. Wala na ang panloob na demonyo. Matapos akong maging isang alkemistang antas 7, tuluyan nang naglaho ang panloob na demonyo. Sa loob lamang ng 2 araw. Mas marami pang nangyari kaysa sa naganap sa nakalipas na 200 taon. Maraming salamat po, Senior. Senior, aalis na po muna kami. Aalis na rin po ako. Ito po ang munting pasasalamat ko sa inyo, Senior. 9 Immortals Pure Spirit Bed. Mula ngayon, manatili ka narito at mabuting sumunod kay Senior. Huwag kang gagawa ng gulo para kay Senior. Makinig kang mabuti sa mga sinasabi ni Senior. Naiintindihan mo ba? Ilang beses ko na itong sinabi sa'yo. Senior, ipagkakatiwala ko po sa inyo si Kiao mula ngayon. May mga pagkakataong nagiging makulit siya. Hinihiling ko pong pagpasensyahan niyo siya, Senior. Walang anuman. Gusto ko namang may kausap at kasamang nagpapasaya rito si Yun Kiao. Nga pala, mukhang nasira ang sasakyan mo. Talagang sira na nga po. Nasira po kaninang umaga. Imposible naman po. Talagang nasira na po. Sumabog ang kaldero sa kusina. Kung sira na yon, ano na po ang gagawin natin? Kaya sa mga susunod na araw, ikaw. Dito ka muna tumira sa bahay ni Senior. Opo.
Kahit ilang taon po, ayos lang sa akin. Ah, senior. Kasalanan ko po ang nangyari kanina. Patawarin niyo po ako, nagkamali ako. Pasensya na po, patawad. Senior, nagkamali po ako. Talagang kasalanan ko po. Sino ang nanuntok sa mukha mo? Mukhang hindi naman kita sinuntok sa mukha noon. Senior. Ang mga nangyari noon ay pawang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan lang po iyon. Hindi po. Ano ba talaga ang pakain niyong dalawa rito? May diferensya ba ang mga utak niyo? Opo, opo. May diferensya po ang utak ko. Kasalanan ng walang awang taong ito ang lahat. Tama, tama, tama. Kasalanan ko, kasalanan ko. Umalis ka, umalis ka, umalis ka. Kung may kailangan kayong dalawa, mauna na kayong umalis. Huwag niyong hayaang maantala ang inyong mga gawain. Ay! Ikaw na ang magluto ng tanghalian ngayon. May iba pa akong pinag-aralan. Sakto, titingnan ko kung paano ka magluto. Isang buwan na akong abala sa kusina. Tingnan natin kung umunlad na ang husay mo sa pagluluto. Tiyak na walang problema. Kailangan kong ipakita ito sa senior. Isa rin akong taong may silbi. Hanapin natin ang aklat na ito at tingnan. Ano ba talaga ang silbi ng 9 Immortals Pure Spirit Bed? Ang sakit. Sa bawat pag-atake ng senior, dala nito ang kapangyarihan ng pinagmulan ng langit na daan. Ano ang gagawin natin? Totoo ngang nagalit na ang senior. Ayaw talaga niyang makinig sa atin. Baka masyado kang marahang nanuntok sa kanya. Hindi pa rin po sapat para mailabas ng senior ang galit niya. Huwag na po, huwag na. Hindi naman ako kilala ng senior. Kahit patayin mo ako. Hindi mo naman po ako kaawaan. Kung ganoon, ano ang sabi mo, ano ang dapat nating gawin? Baka pwede nating habulin at tingnan. Si Hui King at si Yunche, hindi ba? Nakita ko kanina na ang senior ay. Napakaganda ng pakikitungo ni Hui King kay Yunche. Tama. Ipinadala ba ni Yunche ang anak niya sa senior? Kakaalis lang ni Yunche. Hindi pa umaalis si Yun Kiao. Kaya pala. Walang hiya talaga si Yunche. Wala talagang preno. Para mapasaya ang senior na ito. Pati sariling anak ay ipinadala niya. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang biyenan ng senior. Hindi ba't mortal na kaaway mo si Yunche? 9 Immortals Pure Spirit Bed. Nililinis nito ang espiritual na enerhiya at tunay na ki ng buong mundo. At direktang pinipino ang mga ito sa loob ng katawan. Iniipon nito ang enerhiya na parang tambol na hindi kayang basagin. Wala naman akong mapagagamitan ng bagay na ito. Sandali, pwede pala itong gawing core ng isang puppet. Ipasok ang 9 Immortals Pure Spirit Bed sa katawan ng puppet. Mabubuhay ang puppet at makakakilos ng mag-isa. At magiging napakalakas pa. Makapagsasalita rin ito at magkakaroon ng sariling kamalayan. Ito ang puppet na hinubog ko gamit ang aking puppet technique. Pero eksaktong katulad ito ng isang tunay na tao. Maging ang balat ay nababanat at may init. Kung ilalagay ko ang 9 Immortals Pure Spirit Bed sa loob ng puppet na ako mismo ang gumawa, hihihi. Talagang kahanga-hanga. Sino si Kiao? Teka, Kiao. Naaalala mo pa ba ako? Siyempre po. Noong araw, nangyurakan mo ako sa ilalim ng iyong paa. Nakita ko ang lahat mula simula hanggang wakas. Napakakomplikado talaga ng mga nangyari noon. Sumusunod lang po ako sa utos. Kung ibang tao ang gumawa noon, malamang ay wala na rin ang ama mo. Kung ganoon, salamat na lang po sa'yo. Siyempre, hindi ko naman yon ibig sabihin. Kung tutuusin, ako pa rin ang tiyuhin mong lalaki. Kiao, kapag pumayag ka lang na makipagkita ako sa senior. Palihim kitang papayagang masilip ang iyong ina, ayos ba? Masyado ka namang nag-isip. Noong napakabata ko pa. Iniwan niya ako at umalis kasama si Itay. Wala na akong anumang alaala tungkol sa kanya. 3 tao ang pinakamahalaga sa puso ko. Tungkol sa mga nangyari noon. Hindi rin naman ginusto ng iyong ina na mangyari iyon. Kiao, nakikiusap talaga ako sa'yo. Namatay ang asawa ko sa isang labanan. Sa buong mundo, may isang taong kayang buhayin muli ang asawa ko. At iyon ay ang senior na ito.
Isa rin siyang kaawa-awang tao. Kayong dalawa, ano ba, bakit bumalik na naman kayo? Bakit kayo kumakapit sa akin na parang mga sipsip? Ano ba talaga ang kailangan nyo? Pagkatapos ninyong magsalita, umalis agad kayo. Senior, may hihilingin po ako sayo. Kumain muna tayo. Katatapos lang ninyong gumawa ng gamot, senior, tama po ba? Tiyak pong iba ang hurno ng gamot ninyo sa iba. Kaya naisip kong gumamit ng isa. Buksan niyo at tingnan ko kung ano ang itsura ng inyong puppet. Binaligtad niyo pa ang kabaong na ito. Pagkatapos nito, hindi na niyo ako guguluhin, tama? Tiyak na hindi na po. Ako ba ang gagawa o kayo? Marunong din po ba kayong gumawa ng puppet, senior? Kaunti lang. Kung ganoon, ako na lang po. May alam naman ako tungkol sa paggawa ng puppet. Sige, ikaw na ang gumawa. Pero kung hindi ka nagmamadaling umalis mamaya, magtatanong ako sa iyo tungkol sa paggawa ng puppet. Sige. Ang apoy sa hornong ito ay kayang sunugin pati espiritual na kapangyarihan at tunay na enerhiya. Si Senior ang aking. Senior, naging abo na po. Gusto ninyo bang hukayin ko para makita ninyo? Naging abo na nga. Totoo ba ito o panloloko? Ang baging na iyon ay mula sa sinaunang Jade Willow, tama po. Kapag inilagay sa hurno ng gamot, abutin ito ng hindi bababa sa 10 araw bago matunaw. Pero ilang segundo lang, naging abo na. Nakita mo naman, di ba? Bakit naman kita lolokohin? Totoo ngang naging abo na. Anong klaseng apoy ito? Napakalakas ng kapangyarihan. Ang baging mula sa sinaunang Jade Willow sa apoy ng senior ay hindi man lang tumagal ng 2 segundo. Wala na bang pag-asang buhayin si Himin? Kung ganoon, kailangan pa ba natin ang hurno? Hindi na po kailangan. Kung gusto mo pa rin gumamit ng hurno sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat po talaga, senior. Tungkol sa nangyari noon, karapat-dapat talaga akong mamatay. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pala, may itatanong sana ako sa iyo tungkol sa mga gumagawa ng puppet. Kaya kailangan din palang alagaan ang puppet. Tama po. Matapos matagumpay na gawin ang puppet, ipapasok ang 9 Immortals Pure Spirit Bed sa katawan nito. Araw-araw itong kailangang paliguan ng espiritual na kapangyarihan at tunay na enerhiya. Sa ganoon lamang unti-unting magiging hugis na ninanais ang puppet. Wala ring silbi ang pagtatanong. Ako na lang ang mag-eksperimento muna. May alaga ka bang hayop na gusto mo? Iyong kuneho. Gusto ko ang kunehong iyon. Masyado namang mababang uri ang kuneho. Alam mo ba kung ano ang panda? Sa gabi, talong ang kakainin natin. Pala. Pumunta ka sa lawa at magdala ka rito ng 1 balde ng tubig. Ako na. 2 lang ang kulay ng panda, kaya madaling kulayan. Subukan muna natin. Kung hindi magtagumpay, pwede rin itong gawing palamuti sa kwarto. Ito rin ba ay isang puppet? Itong basurang bagay na ito, ilagay sa hurno at magiging abo rin ito, di ba? At ang luwad na pinapaso ay nagiging matigas na parang porselana. Hindi man lang ito makagalaw. Saan ko nga ba ito inilagay kanina? Nakalimutan kong kunin pabalik. Magpasok ka sa 9 Immortals Pure Spirit Bed. Ng kaunti mong espiritual na kapangyarihan at tunay na enerhiya. Mas matagal ang pag-aayos ng detalye kaysa sa paggawa ng bulaklak. Pero hindi naman masama ang resulta. Talagang nakakainis ka, senior. Matagal na tayong hindi nagkita. Kasing cute pa rin niyo si senior. Halika, tingnan natin maya-maya kung nagtagumpay. Kapag nagtagumpay, ibibigay ko sa'yo. Kahit hindi magtagumpay, tatanggapin ko pa rin. Kapag nabigo, magiging mga piraso lang ito. Bakit mo pa ito gagawin? Tatanggapin ko pa rin dahil regalo ito ng senior para sa akin. Kahit abo pa ito, gagawin ko pa rin. Pala, hindi ba sinabi mong gusto mo ng rebulto? Nahanap mo na ba ang mga materyales? Ay, nakalimutan ko. Senior, mayroon po ako. Kaya po ba ng rebultong ginagawa nyo? Si Yun Kiyaw ay isang prinsesa. Napakaganda ng lahat ng gamit niya. Siguro ayos lang naman ito. Ilabas ko na lang po para makita ni Kiyaw. Maganda ba ito, gusto mo ba? Hindi na, ayoko.
Hindi man lang niya nagustuhan ang tatlong dakilang rebulto. Pati ang rebultong banal na apoy at maaraw na liwanag, tinanggihan niya. Gagawan kita ng isa sa susunod. Tingnan natin kung ano pang nakakatuwang bagay ang malilikha ko. Senior, ito po ba ang ginawa ninyo kanina? Ano ba ito, panaginip lang yata ito? Umabot na sa rurok ng antas ng pagbabagong Diyos ang panda na ito. Hinubog lang ninyo mula sa putik, pero umabot agad sa rurok ng pagbabagong Diyos. Senior, kaya ninyo po itong hubugin ng basta-basta. Pati ang katawan ni Himin. Senior, tulungan niyo po ako. Ano na naman ang gagawin mo? Senior, nakikiusap po ako sa inyo. Kung tutulungan niyo lang po ako sa pagkakataong ito. Simula sa araw na ito. Ang buhay kong ito, si Suoksin, ay pagmamay-ari na ninyo. Ano ang gusto ninyong hubugin? Iguhit mo. Sa hinaharap, huwag kang luluhod sa bawat pagkakataon. Kahit mga karaniwang tao, may dignidad din naman. Ay, si Suoksin pala. Kasama natin siya. Kung isang taong wala naman talaga ang huhubugin, ayos lang sana. Pero ang babaeng nasa larawan, mukha siyang diyosa. Minamahal siya ng napakaraming magsasaka ng immortalidad. Kung isasama ni Suoksin ang babaeng ito sa lansangan, malamang ay pagtagain siya hanggang mamatay. Hindi pwede, hindi pwede. Kung pusa, aso o kung anuman ang ginawa mo, pwede pa. Pero tao ang ginawa mo. Ano ba ang iniisip mo? Sabihin mo muna kung sino ang babaeng ito. Ang babaeng nasa larawan ay ang yumaong asawa ko. Kung hindi kayo naniniwala, tawagin niyo si Jesus sa labas para patunayan niya. Totoo ba talaga ito? Ako, si Suoksin, ay sumusumpa sa ilalim ng langit at buwan. Kung ipaalam ko ito sa iba, na binuhay muli ng senior ang aking asawa. Hindi na ako makakabalik sa mundong ito kahit sa milyon-milyong kapighatian. Baka may mali kang pagkakaintindi. Isa lamang itong manika. Hindi siya tunay na tao. Pero ang asawa mo ay kahawig na kahawig ng isang diwata. Paano ka naging ordinaryong tao? Hindi po, senior. Isa po kayong magsasaka ng immortalidad. Kung gayon, bakit napakahina ninyo? Likas na mahina ang sinuman sa harap ng senior. Hindi po ganoon, senior. Nakikiusap po ako, senior. Ang katawan na nilikha niyo ay hindi manika. Kundi ito. Ito. Senior. Ito po ang kaluluwa ng aking asawa. Ama, pupunta ako ngayon para patayin sila. Kahit gaano pa tayo nagmamadali. Hindi tayo dapat padalos-dalos sa sandaling ito. Ngayong naghahanda na tayong sumalakay. Hindi pwedeng dahil lamang sa taong binanggit mo. Nga pala, ilang araw na ang nakalipas sa nasasakupan ng kahariang Li. Mukhang may malaking pangyayaring naganap. Tama, iyon ang ginawa ni EQ. Huwag ka nang manggulo rito sa harap ng senior. Wala nang problema. Umuwi ka na. Ang senior na ito ngayon. Masasabi ng ama-amahan ni Suoksin. Wala nang pag-asa ang usapin tungkol sa Wandan Pavilion. Umuwi ka, inventaryuhin ang mga regalo at isauli ang mga ito. Sabihin mong magdasal na lang para sa sarili nito ang Wandan Pavilion. Kiyaw, mayroon ka pa bang 9 Immortals Pure Spirit Bed? Wala akong ganoong bagay sa akin. Pero parang may isang piraso ang ama ko. Senior, mayroon ako rito. Mayroon ka ba? Senior, ang mga materyales ng kabaong na ito ay lahat hinulma mula sa 9 Immortals Pure Spirit Bed. Senior, kunin niyo na po lahat at gamitin. Hindi ko na rin naman kailangan ang bagay na ito. Pati ang puppet ay kailangang matulog at magpahinga. Pero mas mukhang tunay siya ng ganito. Ayos ah. Halika na. Senior, kayo na po ang magdesisyon para sa amin. Hahaha. Ano ba ang nangyari sa inyong tatlo? Hinaraan kami ng taong ito sa pintuan kanina. Sinabi naming hinahanap namin si Senior pero hindi siya naniwala. Pagkasabi niya ng ilang salita, bigla na lang siyang umatake ng walang pasabi. Kasalanan ko, kasalanan ko. Hindi ko lang muna nilinaw ang lahat noon. Pumasok muna kayo. May resulta na ba sa investigasyon nyo tungkol sa mga nasawi sa pagsabog? Malubha ba? Ang pilak na agos ng enerhiya ay umangat sa langit. Ilang kilometro mula sa pinakamalapit na nayon. Wala namang nasaktan na mga mortal. May ilan lang na natakot.
Nabigyan na rin sila ng mga gamit para mapanatag. Parang may kakaiba talaga sa kanluran. Ano ba ang nangyari sa kanluran? Hindi maganda ang balita. Maghintay tayo ng ilang araw. Kapag nagsimula na ang paligsahan ng Divine Might Group, sumama ka sa mga tao ng Lee Dynasty para tingnan ito. Baka matagalan ang pagpunta namin. Hindi bababa sa mahigit 1 buwan. Sa panahong iyon, maaabala po namin kayo, Senior. Huwag kayong mag-alala. Kung may maitutulong ako, tutulong talaga ako. Kung iyan ang sabi ninyo, Senior, panatag na po ako. Ako si Suoksin, at sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat para sa inyo. Ang SEC ng Shenjian at ang Grand SEC Tournament. Maraming salamat po sa inyong tulong. Senior, halina po at kumain. Ay! Hindi talaga mukhang tao ang pagkakahulma niya, hindi tulad ng mga pusa at aso kahapon. Kulang ang lupa para sa bakal na rebulto. Senior, talagang pambihira ang lupa sa likod bahay niyo. Bakit ka nakatulala, magpatuloy ka sa paghuhukay? Mukhang habang buhay na akong walang pagkakataong masuklian si Senior. Pero hindi ko kayang tumbasan ang kabutihan ni Senior. Pero maaari ko namang masuklian si Yun Kiao, hindi ba? Bakit ka nakatulala, maghukay ka pa? Ay, Senior, napakahusay talaga ng inyong galing sa paggawa. Hindi pa man nasusunog para na siyang buhay na tao. Huwag ka munang magmadaling umiyak. Ilabas mo muna ang 9 Immortals Pure Spirit Bed mo. Malapit na tayong magtagumpay. Buhatin mo ang asawa mo at tingnan natin. Mukhang lilipat na ng bahay ang bundok na ito. Mula ngayon, dito na tayo titira ng tayo-tayo lang. Min. Nakakakilabot naman. Maglaro ka muna ng bola, Bingsing. CJ. Bakit parang medyo tulala siya? Dahil sa natitirang kaluluwa ni Himin. Napakaliit na lang ng espiritual na enerhiya niya. Kaya siya naging ganito. Pero ayos lang. Kailangan lang siyang alagaan ng dahan-dahan ng 3 hanggang 5 taon at gagaling na siya. Senior, kung gayon, dahil hindi naman malayo ang layo ko sa inyong bakuran. Magtatayo na lang po ako ng maliit na bahay malapit dito at titira roon. Parang blankong papel si Himin ngayon. Kailangan siyang turuan ng kung ano-ano araw-araw. At natatakot din ako na baka may mangyaring hindi inaasahan sa hinaharap. Kung wala po si Senior sa tabi niya, baka hindi ko kayang lutasin ang problema. Hindi ko po kailanman masusuklian ang kabutihan niyo, Senior. Mula ngayon, magkaiba na tayo ng tawag sa isa't isa. Tawagin mo akong tiyuhin. At tatawagin kitang ama.